sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik sa speaker tayo. Itong content ngayon natin ay galing to sa isang matagal na viewer na natin, ano? Iniisa-isa lang natin yung mga nakahilirang mga request dahil nga mahirap mag-provide ng pyesa. Yung iba kasi napakamahal. Okay? Napakamahal. Tapos yung iba talaga ay napakahirap. Mahirap gawa ng content. Kaya paulit-ulit. So dito, ito yung napag-isipan ko na unahin muna dahil nga meron naman tayong mga ganitong tinatawag nito materials. At may naunang video nito na dapat maka-upload, i-upload natin ngayong araw na to na siguro mga ilang oras lang yung pagitan namin ni Basic Bob. At salamat na updated tayo sa kanyang mga video, ano? Nakita natin doon sa notification yung kanyang tawag nito, yung kanyang content tungkol sa Twitter. So ganun din yung video sana na i-upload ko. Yung pagkakaiba-iba ng tunog ng mga Twitters, maliit tsaka malaki. Kaso nakita ko sa kanya na naka-upload na pala siya ng ganon, kaya hindi ko na tinuloy yung sa akin. Kaya ito, pinapalitan na lang natin ng ganito. So, yung request ni Sir Hiner Kapili, sabi niya dapat may parinig ko raw yung pagkakaiba ng tunog ng woofer, mid-range, tsaka Twitter. At gusto niya ring marinig na magkakasabay-sabay itong tatlo. So, gusto niya marinig kung ano nga ba resulta nung naka 3-way setup. Okay? So, ito ngayon yung isusubok natin. So, ito unahin natin i-test yung ating woofer. Okay? Test natin. Pakinggan nyo lang maigi para marinig nyo yung mga pinagkakaiba nito. So, tamang-tama naman yung ano niya eh. Yung idea niya na gusto niyang marinig yung ganitong setup. So, para na rin sa mga wala ganong alam sa medyo yung walang alam, tsaka konti lang yung alam kung tungkol dito sa mga ganitong setup sa 3-way. Kasi kapag meron kang 3-way sa bahay na syempre nakabox na yan, kung halimbawa hindi na gumagana yung Twitter o hindi na gumagana yung mid-range, hindi mo alam kung ano bang kulang, kung magkulang ba o wala. Okay? So malalaman mo lang kung halimbawa kung yung yung woofer yung nawala, syempre mawawala yung bass. Pero kung hindi mo alam kung ano yung tunog ng mid-range tsaka Twitter, mako-confuse ka. Baka o kaya parang walang kulang. Pero kapag may nakarinig na medyo may alam kunti tungkol sa audio, so sasabihin na ay kulang ng kalansing yung ano mo. O kaya kulang ng mid. Kung naka 3-way, okay? So, ito ngayon yung gagawin natin. So, test natin una yung woofer natin. So, ito yung woofer natin, ano? Mid, tapos high frequency driver or tweeter. So, unahin natin to. Okay? Tapos mid. Tapos tweeter. Okay? So, yun yung tunog nila. Magkakaiba-iba sila ng tunog. So, ito yung magdadala ng bass, magdadala ng middle frequency, magdadala ng high frequency. Okay? So, low frequency, middle frequency, high frequency. Okay? Tweeter, mid-range, woofer. Ulitin natin. Okay, so ngayon pagsasamasamahin naman natin. Okay. So ito na Sir Hiner Kapili, ano? Ito yung matagal mo ng request at pasensya na at ngayon lang natin nagawa ng content. Okay, so ito. So, ayan na. So, ngayon, pagsasama-samahin natin, test natin siya, no? Yan, clip natin yung positive niya dito.
Okay? So, yun na yung kanyang tunog na magkakasama-sama. Okay, so sana'y makakatulong to lalo na sa mga baguhan pa lang sa mga ganitong setup. So, para sa mga viewers natin, hindi ho basta-basta magsi-sit up ng mga ganito yung 3-way, 4-way o pataas. Napakahirap po i-sit up. Ang mas madaling i-sit up yung 2-way lang, yung woofer tsaka tweeter. Kasi ang computation nito ay napakahirap, mahirap. Lalo na kung hindi mo alam kung paano yung matching ng woofer to mid-range tapos mid-range to tweeter. O kaya kung naka-2-way ka lang, yung matching ng tweeter tsaka woofer. Kaya kapag naka-3-way ka, medyo mahirap. Kaya yung iba kapag sila yung nagdi-DIY ng mga speaker, medyo distorted, tapos tunog trompa, medyo napakalakas nung vocal, medyo lamang na lamang yung vocal kaysa doon sa bass. Yung iba naman napakalakas ng bass, tapos libing na libing naman yung high frequency, tsaka yung middle frequency. So, kailangan balance yan. Mula sa low volume level hanggang sa halos na naka 3 o'clock or naka full volume. Kailangan balance yung kakalabasan ng tunog. Pare-pareho sila. Walang kahit na sabihin na natin may kunting kunting lamang, pero hindi yung sabihin talaga na didihado masyado yung na halos hindi mo na maririnig kapag nag-high nag-volume ka na ng mataas o kaya nasa lower volume ka. Okay, so ulitin natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, no? So maraming salamat. God bless at bye-bye.